Kung ebidensya pag-uusapan, maa-acquit. Pero pag politika, eh, eh, delikado. Sa ngalan po, sa lagay ng politika natin ngayon, sabi mo nga kanina, waste of time na ito para bang wala namang patutunguhan, wala namang enough evidences na magpapatunay laban nga sa Vice Presidente. Sa tingin po ninyo ay maa-acquit ang Vice Presidente sa ganitong setup ngayon? Kung ebidensya pag-uusapan, maa-acquit. Pero pag politika, eh, delikado. Kaya nga, di ba, sabi nga ng kampo ni Dito Sara, sana mapadali natin tong impeachment trial. Ang sinasabi ng prosecution, hindi, dinidelay nila yan. Kung ako naman yung nasa depensa, abay, gusto ko nang matapos to, bakit? Narinig natin, nababalitaan natin yung gapangan, no? Gapangan na with, sabi nila, with the this is with the instruction of Malacanang. Yung mga for acquittal, pinipilit nilang gabangin. No? It's either makulong kayo o bumoto kayo ng kung ano gusto namin boto. Kita nga niyo yung mga Marines. Yun na bumaligtad. Tapos si Gutesa. Bumaliktad after isang taon sa babaligtad. So makikita mo na yan. Timing. Tingnan mo yung timing ha. Si BBM, yung kanyang SONA, paluwa-luwa pa. Akala mo, totoo na nalulungkot siya na madedemanda yung kanyang pinsan. And then, after a few days, yung apat na Marines nag-retract, and then ngayon si Gutesa, all of these people, these witnesses, supposed witnesses, pointed to the fact that they delivered kay Martin Romualdez, di ba? So pagka ikaw yung abogado ni Martin, talagang gagamitin ko yan, malakas na ebidensya para sa kliyente niya yan, na nag-retract ko. Di ba? Bakit? Because I think, no? Marami nagsabi, baka si BBM ang piliin na presidentiable. Kasi di ba sabi ni BBM, yes, I will endorse a candidate. Good luck sa i-endorse niya. No? Pero ang sabi niya, i-endorse daw niya yung magtutuloy ng kanyang anti-corruption campaign. Delikado. Pero ako tingin ko, no, he will not endorse somebody from the yellows, the pink. Why? Because the yellows and the pinks, no, after, if they will succeed in convicting Sara, ang next in line nila would be BBM. Hindi magsasama yung dalawang yan. Wala rin tiwala sila BBM. You think ang endorse nila somebody like Leni Robredo or Risa Hontiveros or even the Tulfos? So akong tingin ko, here's my opinion, ang sikretong kakandidato pa rin nila dyan si Romualdez. They are trying very hard na malinis si Romualdez kung kaya nila, because he is the only person that BBM could say na I'm safe kapag iba na yung presidente. Opo. Why? Because of the suspicion of a lot, not only me, na may alam naman talaga sila pare-pareho dyan sa flood control scam. Opo. Attorney, Tingin ko, Romualdez pa rin ang niyan. Ngayon pa lang pagka kita mo na, hindi ko alam kung totoong nagagalit na yung ombudsman, pero pagka nangyari yan, sampahan man at yung isasampa hindi plunder, ibig sabihin makakapiyansa, wala, hindi makukulong si Romualdez. opo.
Attorney, sa tingin po ninyo, malaking kawalan ho ba yung confidential funds ngayon sa Department of Education? Alam natin, di ba, nagkaroon ng zero confi funds ang DepEd nung panahon nga ng Vice Presidente. Gaano ba kahalaga ito? Lalo na't ngayon, ay nauulit na naman po yung mga shooting incident, no, sa mga paaralan. Well, may epekto kung makikita mo na there is really a legal counter terrorism activity ng DepEd. Ang sinasabi nila, bakit ang DepEd meron confidential funds? Abay, sino ba nagbigay ng pera dyan? Di ba, ang Kongreso at pinirmahan yung budget ng Presidente. So, before they give that money, they should have ask that question. Kaya nga, isa to sa tinitingnan ng inyong lingkod na lahat to politika lang. Bakit? Nung magkakakampi pa silang lahat, no? Kung hiningi yan ni VP Sara, ay binigay naman nyo. O, kung talagang sa tingin nyo, Kongreso, Mr. President, na hindi dapat meron ang DepEd ng confidential funds, then why did you give her or that department confidential funds in the first place? Bakit ngayon lang yung naisip yan? O dahil yung Vice Presidente kalaban na niyo sa politika kaya sinasabi niya yan? Pero nung naglaan kayo ng pera dyan, nobody said that. No, let's check Congress record. Yung mga maiingay dyan na they're against the confidential funds of the Vice President sa DepEd. Why did you not raise that in Congress nung pinag-uusapan yung budget? Oh, wala. You approved the budget. And the President signed that budget na included yung confidential funds. So, that is also one of the reasons why I cannot really join this. Itong mga nagsasabi sa prosecution na, bawal yan. Bawal. Bakit di? Hindi sinabi yan noon. Oh, tapos ngayon, kalaban na niya sa politika. Yan ang gagamitin niya laban sa kanya. At sasabihin niya, hindi. Gusto namin malaman kung ginamit sa tama yan. Ayan na nga yun, yun sa audit Di ba? O, kung hindi man naggamit sa tama, no? Ibig sabihin, mayroong mga pinaglaanan na hindi dapat doon, pero ginastos doon, then, is that impeachable? So, that's the irony. Congress gave it and now you are prosecuting her because she has confidential funds. Kayo naglagay ng pera niyan. Tapos hindi lang isang beses, nagbigay pa ulit kayo. Dapat noon panahon na yon, check na niyo sa kanya. O ano ginawa mo sa confidential funds? Diba? Hindi, kakampi pa natin yan Saan na lang pagkakalaban na natin. Ayan ang nangyari.